YouTube channel. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Amen. Lahat ng mga nanay pinagpala. Amen. Praise the Wala Lord. na sumagot. Okay. Tayo po dadako sa Sister Saida. Tayo po'y dadako na po sa pag-welcome po sa ating Lahat ng mga may akay, dalhin dito sa harapan. Sino po yung mga may akay? Dalhin po dito sa harapan at ating pong mai-welcome. Darating. Tayo po ay hihila ng ating akay. Yung akay ni Sister Jessie. Halika na po, sister. Huwag kang mahiya. Halika na. Hindi, okay lang. Halika na. Halika na. Halika na. Huwag kang mahiya. Praise the Lord! Okay lang, okay lang. Dito ka sa gitna, sister. Okay. Atin po ayuitan ng ating bagong akay sa araw na ito. Ating pong awitan. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magpaalam sa bawat sasabihin niya, pag-ibig siyang laman sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Ngayon po, Amen. sister, ipapaliwanag po ang ating kapatid kung ano yung nasumpungan mo sa araw na ito. Sister Amalia. Good afternoon, sister. We are very happy to welcome you in the family of El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang L, ibig sabihin ng L ay God, Shaddai is Almighty. May iba pang kahulugan ng El Shaddai is the God who is more than enough and the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the 7 covenant name of God in the Bible. At narito naman po si Sister Jessie upang ipaliwanag kung ano po ang iyong nasa inyo ngayon, sister. Good afternoon po, sister. Ang panyo po ito na iyong hawak, ito po ay aming dinadasal sa International Prayer Partner. Sa oras ng alas 6, alas 12, at kung anumang oras kung kailangan mo, sister, ay pwede mo itong dasalin. Ang panyo po ay walang halaga, bagkus ang salita ng Diyos na nakasulat po diyan, iyon po ang maghihimala sa ating buhay. At iyan po, magazine na iyong hawak, sister, diyan po mababasa ang lahat na patutuo ng mga nagtagumpay na anak ni Yahweh El Shaddai. Sister Amalia, yung schedule. At nandito po ang munting schedule na iyong mababasa. Ang from Monday to Friday po ay sa St. Joseph Central. Mag-umpisa ng 12 hanggang 2:30. At dito po sa Saturday at doon po sa taas ang Sunday. Ganon din po yung oras. Maraming salamat, sister. At nais namin malaman kung anong pangalan at taga saan po sa Pilipinas.
Ako po ay si Marvic Caluno, galing sa Palawan po. Parawan. Praise the Lord. Trabaho sa Discovery Bay, kapitbahay ni Manang Gisi. Praise the Lord. Sister, Okay po, sister. doon ka muna kay Sister Amalia. At ngayon po, mga kapatid, tayo may patuloy. Sister Saida. Tayo magpapatuloy at sinong pinagpala ng Diyos? Ooh. Sinong gustong maghayag ng kabutihan ng Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. Halika, sister. Pangalan po? Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa pagkakataong na ipinagkaloob po sa akin ng Panginoon na ako ay maging daan para sa buhay at ikinabubuhay dito sa aming buhay ng pananampalataya. Sinubukan po ako ng Panginoon na ang puso ko ay tingnan kung gunto o peke sa mga pagsubok na ibinigay sa akin. Tunay nga pong napakahirap ipaliwanag, pero kailangan pong pagkatiwala ko po sa Kanya ang aking layunin ng aking puso na makapaglingkod sa Kanya ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Wala po akong handa po ako sa sinabi ng sister ko nung ako po ay nag-ika po nung panahon pong iyon. Ang sabi niya sa akin nung mga 1 buwan na po, sister, lagi tayong handa sa pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon. At kapag ito'y napagtagumpayan natin, blessing na ang kasunod. Yung sinabi niya sa akin, yung katagang iyon, ang aking puso, ang aking isip, Lord, samahan niyo po ako kung ano man yung bibigay niyo sa akin pagsubok at pagtagumpayan natin, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. Tunay nga pong ipinagkaloob ng Panginoon ang trial na ibinigay sa akin na hindi ko po mawaglit sa aking isip na noong nakaraan pong 3 linggo, umuwi po ako sa Pilipinas. At ako po'y humingi ng gabay sa Panginoon na, Lord, samahan niyo po ako sa amo ko na maunawaan at maihayag ko po sa kanya ang aking saloobin na hindi po ako makapagtrabaho, makapag-focus sa pagkakataong iyon. May bisita pa po sa amin na taga ibang bansa po na 2 araw po sa amin. Ang Pilipinas po, panay po ang tawag sa akin. Panay po ang sabi ko, bakit kaya maraming tawag sa akin? Ako'y busy kasi nandito mga amo ko, nandito. Hindi ako pwede mag-message sa inyo, tumawag. Mamaya, paglabas ng amo ko, tatawag ako sa inyo. Tunay nga pong, lagi po ako, Lord, samahan niyo po ako sa mga pagkakataong ito. Ito na po yata ang trial na ibibigay niyo sa akin. Yung pagkakataon pong iyon, hindi ko po naisip at nawaglit sa aking isip na ang dami ko palang nagawa, pero wala po akong nararamdaman na lakas o lungkot sa aking katawan. Pagkat ang sabi ko, Lord, samahan niyo po ako sa kung ano man pagsubok na ibinibigay niyo sa akin. Napagtagumpayan ko po yung gabing iyon na sa dami po ng tinarbaho ko, sa dami na niluto ko, marami po akong ginawa. Wala po sa isip ko kung nagampanan ko ba yung nagawa ko, pero sabi ng amo ko, thank you, sir, na. Sa ganun pa man pong pagkakataong iyon, kita po ng amo ko na hindi ako gaanong acceptable sa sinabi niyan, thank you. Hiniling ko po sa kanya, ma'am, meron po ako sasabihin sa inyo. Sabi niya sa akin, ano sasabihin mo sa akin? Ma'am, meron po akong emergency problem for the Philippines. Ang sabi niya sa akin, tunay nga po ang Panginoon kapag sinamahan natin ng panalangin, hindi na tayo iiwan sa laban at lagi tayong gagabayan. Amen. Naunawaan po ng Panginoon ang aking layunin. At ang sabi po ng aking tiyas, sabihin mo na sa amo mo at ikaw umuwi at kailangan kang pumunta rito sa Pilipinas. Sasamahan kita sa panalangin mo. Salamat po, tiya. Nanalangin po ako at gabi na po at nagmamaalam na po yung amo kong pataas na talagang tunay nga pong nilaksan ko ang loob ko ayon sa kalooban ng Panginoon sa puso ko. Lord, samahan niyo po ako. Naunawaan po at naintindihan ng amo ko ang aking problema.
binigyan po niya ako ng pagkakataon kung ano ang gusto ko. Sabi ko, ma'am, hindi po ang gusto ko, yung gusto ninyo ang akin tatanungin. Kung ako tatanungin mo, sir, mabibigyan kita ng 2 linggong pagkakataon na umuwi ka sa Pilipinas at bumalik ka dito. Dahil yan ay napakahalaga sa iyong pamilya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong iyo sa Panginoon sapagkat hindi niya ako iniwan sa laban na iyon. Binigyan ako ng amo ng 2 linggo, lubos kong pinasasalamatan sa ating amang si Yahweh El Shaddai na nagbibigay ng buhay at ikinabubuhay sa ating buhay. Kaya sa Amen. panahong iyon, hindi ko po naalintana ang pagkakataon na wala na akong inisip, wala na akong prepare, wala na akong lahat. Basta makauwi ako sa pagkakataong iyon. Ibinigay ng pagkakataon ng Panginoon ang lahat ng aking mga pangangailangan ay lahat ay sinuplayan niya sa aking abot sa kanyang mga provided niya. Kaya Amen. lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon. Nung umuwi po ako sa Pilipinas, nakabili po ako ng ticket, 2 linggo po ako doon po sa Pilipinas. Lubos po ang aking pagpapasalamat at pamananampalataya sa Panginoon na, Lord, here are my prayer. Maging matagumpay po ako sa aking mga layunin at ipapagkakaloob po Amen. ninyo sa aking pananampalatayang may kalakip na pagpasalamat at papakumbaba sa inyo. Tunay nga pong umuwi po ako sa Pilipinas. Lahat po ng tao ay wala pong masabi sa akin kundi salamat sa Diyos at ikay dumating. Tunay nga Amen. po Praise na, the Lord. naunawaan ko na ang pagmamahal ng isang magulang, lalo't Mother's Day, lubos ko pong pinahayag ng Panginoon ang aking mga suliranin na dapat kong gampanan bilang isang magulang at isang Mother's Day sa aking anak. Dapat igabay, suporta at lahat ng pangangailangan. Nalaman ko na ang aking anak ay hindi pala masaya at mayroong damdamin sa kanyang sarili na hindi niya masabi sa akin. Ngayon nalaman ko na siya ay mayroong sa edad po magpi-15 po, siya ay umalis nung gabing pong iyon, kaya po ako'y nakauwi. Umalis po siya nung pagkakataon nun ng gabi na siya ay umalis. Ang sabi niya, ang papa daw niya ang umalis, pero siya ang umalis. Hindi po ako nakatulog ng mga panahong iyon. Nung nakauwi po ako sa kanya, wala po akong marinig at masabi sa kanya, kundi anak, ano nangyari sa iyo, anak? Lagi kong sinasabi sa iyo mulat sa pool, lagi kang manalangin, lagi kang magkaroon ng takot sa Panginoon at sundin mo ang iyong mga magulang. Pero dumarating po pala talaga ang mga pagkakataon na hindi natin maiwaglit sa ating kalooban, ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Panginoon. Ngayon po, Amen. Praise the Lord. niyayag ko po ang pagkakataong ito na ang ating isang pamilya ay kailangan tayo laging ilaw ng tahanan at ipamulat natin na ang Panginoon ay hindi naliligtas, lalo na tayo ay nasa sa kanyang banal na templo na naglilingkod sa kanya. Wala pong iniiwan niyang laban na hindi niya itatagumpay. Kaya salamat sa Panginoon sa mga lahat ng mga pagsubok na iyon na pagtagumpayan ko, naging maayos at tagumpay. Salamat Panginoon, salamat. Amen. Praise the Lord. Amen. God Ganyan is kabuti good. ang Diyos, kapatid. And all the time. God is good. Ngayon po, Sister Saida, tayo po ay dadako sa Sa ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay, Amen. sa pamamagitan na ating mga gospel choir, Hong Kong Gospel Choir, El at sa Shaddai. pamumuno ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Amen. Pangunguna ni Sister Bing Amen. at sa pambungad na panalangin ni Sister Agnes. Amen. Amen. Praise God. Tayo na pong lahat ay tumayo na po. At yung mga nasa labas po, magsigpasok na po tayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Habang tumatayo, pinapalakpak ang ating kamay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Banal na Espiritu Santo. Sige po,
Malaya nating damhin ang banal na Espiritu Santo na kumikilo sa ating kalagitnaan. Praise God, praise you Jesus, praise you Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O purihin ka, Panginoon, ang Diyos na may akda ng aming buhay. Ang Diyos na nagpapala sa aming lahat. O purihin ka, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Ang Diyos na naghihimala sa aming mga buhay. At ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Sa muli, Panginoon, kami po ay dumudulog, umaamin na kami po, Panginoon, ay nagkulang. Kaya hinihiling namin, napakalinisin mo po, Panginoon, ang aming buong pagkatao nang sa ganun ay maging kalugod-lugod ang bawat handog ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Abutin niyo rin, Panginoon, ang aming mga nasa online na kapatiran at basbasan niyo, Panginoon, ang mga online connections nang sa ganun ay malinaw nilang mapakinggan ang mga salitang hatid mo sa araw na ito. Praise God, praise you Jesus, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa misa na aming pinagsalusaluhan sa banal na dugo at katawan mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, nawa ito ay magbigay sa amin ng kalakasang espiritual at sa aming pisikal na katawan. At sa muli, Panginoon, tinataas namin ang iyong sinugo dito sa bansang Hong Kong sa katauhan ni Brother Rod Banyares. Hallelujah. Pangunahan mo siya, Panginoon, at basbasan nang sa ganun ay buong tapang niyang maihayag sa amin ang iyong mga pahayag sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. At sama-sama naming, Panginoon, itinataas ang laman ng aming mga puso, ang mga prayer request na aming patuloy na itinataas na kasulat man at hindi. At inaangkin namin na ito ay yung tutugunin kung ito ay naayon sa iyong kalooban. At sa oras na ito, we claim victory through the intercession of the Blessed Virgin Mary together with all the angels and saints in heaven. Hallelujah, hallelujah. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Inaanyayahan natin ang banal na Espiritu na manguna sa atin. Amen po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, idinodulog namin ang aming mga puso't isipan, ang buong buhay namin, O Lord God, upang mararapat kami, Panginoon, na tanggapin ang mga biyaya at pagpapala. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba na susumamo. Paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa iyo ay bumis. Minsan pa ang puso ko'y dinodulog sa iyo, ang puso ko'y dinodulog sa iyo, nagpapakumbaba, paging dapatin mo, Panginoon. Paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magkaliikaan, sa iyo ay pumis. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mo tahanan, luglukan ng iyong wagas na pag
Amen. Maghari ka, O Diyos, sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Kumusta ng mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Lahat ay tagumpay. Amen. Gusto niyo pang maging matagumpay? Amen. Ilabas ang mga panyo at iwagayway sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang salita ng nandito sa panyo ay makapangyarihan. Amen? Amen. Noong nakaraang Sabado, umuulan bumubuhos ang ulan. Ngayon naman, umuulan ng pagpapala. Hallelujah! Taas ang mga kamay at iwagayway natin sa ating Diyos. Woohoo! Ipalagpag mga kamay. Sa piling mo, O Diyos, kami ay matagumpay. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan, may kalakasan. Hallelujah! Woohoo! Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Amen. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, O Diyos, sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Amen. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, minsan pa, sa piling mo, O Diyos, sa piling mo, O Diyos, ay may kalayaan. Amen. Sa piling mo, O Diyos, ay may kagalakan. Sa piling mo, O Diyos, ay mayroong tagumpay. Sa piling mo, ako'y maghihintay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, ako'y maghihintay. Itaas ang mga kamay. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Hallelujah! Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Minsan pa umuulan. Hallelujah! Umuulan ng pagpapala. Harapin niyo ang mga katabi niyo. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Minsan pa umuulan. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, ako'y may tagumpay. Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo. Minsan pa umuulan ng pagpapala. Umuulan. Harapin ang katabi. Praise God. Umuulan ng pagpapala. Umuulan ng pagpapala. Sa piling mo. Umuulan, umuulan.
Amen. Sa piling ng Diyos ay may tagumpay. Amen po. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na papuri sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy nating pagpupurihan ng ating Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Araw-araw, Panginoon, binubuhos mo sa amin ang mga biyaya. Sa bawat oras, sa bawat araw. Dahil tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah.
His holy Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the
God. Hallelujah. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin at pinararangalan, at patuloy ka namin, Ama, na itinataas sa lugar na ito. Ikaw ang Diyos na mabuti, at ikaw ang Diyos na hindi nakakalimot sa iyong pangako. Ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan, at ikaw ang Diyos na nagkakaloob sa lahat ng aming kahilingan. Dakilang Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa biyaya ng buhay at kalakasan, sa biyaya, Panginoon, ng kaligtasan na lagi mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat, Lord, dahil hanggang ngayon ay lagi mo kaming ginagabayan at pinapatnubayan. Amang banal, hayaan niyo po na sa araw na ito ay muli mong iunat ang iyong mapagpalang kamay sa lugar na ito. Sa aking mga kapatid na naririto ngayon, abutin sila ng iyong himala at kababalaghan. At kung sila man, dakilang Ama, ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, tulungan mo silang makalaya. At kung sila man, Panginoon, ay nakakaranas ng kagipitan, tulungan mo sila, Panginoon, na guminhawa ang buhay. Walang imposible sa iyo, lahat ng bagay ay magagawa mo, Panginoon, lalo na sa mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Kaya Ama, sa araw na ito, hiniling ko po ng himala ay bumaba ngayon sa lugar na ito, upang lahat na may sakit at may karamdaman ay gumaling. At umaasa kami, Ama, na hindi sila aalis sa lugar na ito, na hindi nila taglay ang tagumpay na galing sa iyo. At umaasa kami na ngayon pa lang ay mayroon ka ng ginagawang himala sa buhay po nila. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pakikinggan. Basbasan nito upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At hayaan mo, Ama, na ang iyong mga salita ay magdala sa amin sa mabuting buhay. At inaangkin na namin, dakilang Diyos, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halita na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging
ating gospel sa araw na ito. Sa John chapter 16 verse 23 hanggang 28. Sabi po ng Bible, sa araw na iyon, hindi ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwirang ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon, ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabing ako mismo ang hihingi sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama, sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa Kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Glory to God. Sige po, yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Kanina sa banal na misa ay natanim sa aking isip yung binanggit ni Father about sa pangalang Teofilo. Ang Teo is God, ang Philo ay lovers. Yan. Kaya ang Teofilo ay lovers of God. So, ang nagmamahal sa Diyos, Teofilo. Amen ba? Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, Teofila. Kanina habang sinabi ni Father na yumuko ang mga mothers, yung mga mother, napayuko din ako, napaisip ako eh. Oy, mother na. Mother lang palang pinapayuko, pati ako yumuko. Kaya naalaala ko yung napanood ko sa social media, yung mga estudyante na pinasasabing, babae ako. Ay may nakapila sa hiliran ng mga babae doon sa dulo, ay lalaki. Pagdating sa kanya, ang sigaw niya, babae ako. Kaya kanina naisip ko, sabi ni Father, yumuko ang mga nanay. Pati ako yumuko din, kasi nagyukuan kayo eh. Pati ako nagyumuko din. Noon maisip ko, mga nanay pa pinapayo ko, ba't ako yumuko? Kaya, alam niyo po, naniniwala ko na dito sa gawain, may ginagawa talaga ang Diyos sa atin, ano? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Teofila, huwag kang lalayo kay Lord. Anong ibig sabihin ng Teofilo? Ay yung mga Christian daw, yan yung mga yan yung mga nagmamahal sa Diyos. Tayo mga naririto ay nagmamahal kay Yahweh, di ba? O kaya tayo yung mga tinatawag na Teofila. Kayo pala, ako Teofilo. O kaya lahat na nagmamahal sa Diyos, pumalakpak kay Yahweh. Ayan. At maniwala kayo na ngayong araw na ito may gagawin ng Diyos sa inyo. Amen. O naniniwala kayo may gagawin ng Diyos sa inyo? O kantahin nga natin. O may gagawin ng Diyos. Andiyan pa ba kayo? O sasayaw kayo ha? O, saan ba ang ano niyan? May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo.
kayo may ginawa ng Diyos sa inyo? Kaya kayo lahat ng naririto, tiyakin niyo po, ako'y naniniwala, may gagawin ang Diyos sa inyong buhay. Okay, pagpalain kayong lahat ng Panginoon, makakapo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. Ayan. Okay lang ba kayo? Noong nakaraang Sabado, ang lakas ng ulan, may bagyo, ano? Oh. Kami, na-stranded din kami dyan sa ano? Hindi, sa Siupaw. Oh, Siupaw. Sa Hangaw. Dito galing ang mga salang Siupaw eh. Pati kangkong dito pala galing eh. Pero matalino ang Diyos talaga eh. Talagang hindi matatawaran ng Panginoon kasi tinuruan kami ng tamang daan. Kaya kayo ay manatili lang kay El Shaddai, tuturuan kayo ng Diyos ang tamang daan. Amen ba? Hinihintay ko yung mga kwento na makapenetrate talaga eh. Pero talagang, huwag kayong mag-alala, basta kasama natin si Yahweh. Amen ba? So ang ating pag-aaralan ngayon ay sabi ng Bible, yung binasa natin kanina, pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen ba? At ang sabi po ng banal na kasulatan, ito, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yan ang sabi ng ating binasa. Humingi kayo at kayo'y tatanggap para malubos ang ating kagalakan. Gusto niyo bang maging masaya? Sinong gusto maging masaya? At naniniwala ba kayo kay Jesus? Ang sabi ng Bible, humingi kayo sa Ama o humingi kayo, sabi dito, humingi kayo at kayo'y tatanggap. Kaya sabi mo sa katabi mo, humingi ka at ikaw ay tatanggap. Alam niyo po, kapag alam lang ng tao yung principle ng Bible, walang taong magkukulang sa buhay. Amen ba? Kapag alam ng tao yung tungkol talaga sa banal na kasulatan, walang magkukulang eh. Kasi sabi ng Bible, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa akin, sabi ng Biblia. Kaya kung tayo ay naniniwala kay Jesus, huwag kayong mag-alinlangan. Hingiin mo na sa Diyos ang iyong kailangan at magtiwala ka, iyan ay ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Medyo nangangat ang aking lalamunan. Palakpakan mo natin si Yahweh. Kung ano na kinakain ko para pangtanggal sa katinalamunan, magadalasan ako ng pusa eh. Wala talaga, talagang kumakati pa rin. Di ba, Leng? Lalamunan ng mga ate. Gising ba kayo dyan? Sandali lang ha. Tatanggalin ko na yung katinalamunan ko. Naghahanap ako ng luya kanina, wala akong makitang luya eh. Di bali, pag uwi ko mamaya, maghahanap akong pangtanggal ng katinalamunan. O sabihin sa katabi nyo, humingi ka sa Diyos. Huwag na kayo bigyan ng candy, baka nang hihingi. Mamaya na lang kasi pag kinain ko dito, hindi ako makakapag-preach dito niyan. Natalsik yan. Okay lang kayo? Balikan natin ang ating binasa ha. Sabi dito, humingi kayo at kayo'y tatanggap. Naniniwala ba kayo na yung humihingi ay tumatanggap? O ano ang batayan natin doon? O katulad ngayon, nangangatang lalamunan ko, di pa ko humihingi, may nagbibigay na ng candy. How much more kapag kayo humingi? O di ba? Kaya salamat doon sa mga magbibigay ng candy. Mamaya babalikan ko kayo, kukunin ko ibibigay nyo sa akin. Kasi kailangan ko talaga yan. Okay. Ang sabi dito, upang malubos ang inyong kagalakan. Ayaw kasi ng Diyos na ang tao ay nalulungkot. Ayaw ng Diyos na ang tao ay talagang nawawalan siya ng tiwala sa Diyos. Kaya sabi dito, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kasi,
ang taong tumatanggap, nagiging masaya. Amen ba? Kayo, pag binigyan kayo at nakatanggap kayo, nagiging masaya ba kayo? Sino nagiging masaya pag mayroong tinatanggap? O di ba, kahit nang mumurahing bagay lang, kapag nakatanggap ka ng isang regalo, masaya-masaya ka, no? Minsan nga, kahit maglang na natanggap mo, tapos hindi mo naman binili, binigay lang sa'yo, niregalo sa'yo, masaya-masaya ka eh. Para bang iba yung pakiramdam na mayroon kang natatanggap. Lalo ngayon, Mother's Day. Bukas pa ng Mother's Day. Ang hinihintay ko yung wife day. Kasi Mother's Day lang. Kaya hindi ko binabati yung wife ko kasi sabi sa akin, ba't di mo ko binabati? Sabi ko, mga anak mo lang babati sa'yo kasi wife kita eh. Hindi mo kita mother. Okay lang ba kayo? Amen. Sabi ng wife ko, ikaw talaga napakatalino mo. Sabi ko, pagka dumating na yung time na mayroong nagdeklara ang Pilipinas ng Happy Wives Day o Wives Day, yan, babatiin na kita. Ang binabati ko lang ako yung nanay ko kasi mother ko siya. Ikaw, hindi kita mother. Okay ba kayo? Amen. Kaya huwag kayo magtataka kung hindi kayo binabati ng asawa yun na Happy Mother's Day. Kasi pag binati ka ng asawa mo ng Happy Mother's Day, ibang usapan yon. Ibig sabihin, naging asawa ka niya para gawin ka nanay. Sabi, aha. Okay. Ang sabi ng Bible, humingi kayo. Kaya ngayong araw na ito, gustong ilagay ng Diyos sa puso natin at ng gospel natin, nung kausapin ng Panginoon ang kanyang mga alagad, itong sabi ng Lord sa kanyang mga alagad, humingi kayo. Kasi may mga tao kasi na tahimik, may mga tao na ayaw magsabi. So ano naman ang inyong matatanggap kung hindi kayo magsasabi? Tama ba? Hindi naman masama ang magsabi at ang humingi. Minsan kasi, ang tao ay, andun yung tinatawag na paging mahiyain. Yan, nahihiya. Ayaw magsabi kasi nahihiya. Katulad halimbawa sa probinsya, pag sinabi mo, kain ka. Ang sasagot sa'yo, hindi busog ako. Usong-uso yan sa probinsya, kain ka. Katatapos ka lang kumain? Kat hindi pa siya kumakain, sasabihin, hindi, katatapos ka lang kumain. O tapos sasabihin, kumain ka na ba? Oo, tapos na. O tapos mamaya-maya, titingnan yung kanyang tiyan kasi nagugutom. So, may mga tao na talagang likas sa atin, yung tinatawag na para bagang hindi masabi yung gusto niyang sabihin. Amen ba? Kaya minsan, nagkikreate din ng hindi magandang relationship, yung madalas na hindi makapagsabi kasi hindi niya masabi sa kanyang kapwa yung gusto niya sabihin, sa iba niya sinasabi. Gising ba kayo? Mayroon naman mga pagkakataon na yung hindi naman mahiyain. Sabi sa Bisaya, kain ka. O kaya kain kayo, mga walang hiya kayo. Parang gano'n sa Bisaya, mayroon ako nakausap na ganyan. Sabi ko, sis, bakit naman walang hiya? Sabi, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kain kayo, wag na kayong mahiya. Kaso na bago lang yung dating. Pagka niyaya ka, o kain kayo mga walang hiya. Ibig sabihin, wag kayong mahiya. Yan. Sa parting Bisaya daw yon. Pero mga Bisaya, buutan yan. O, sino mga Bisaya rito? O, mababait yan mga Bisaya. O, taas ang kamay na mababait. Mababait ba kayo? O, di ba yung mababait, hindi yan gumagawa ng masama. Ang mababait, hindi yan, nagdadahan-dahan ako, baka may makasagasa na naman Hindi yan nagkakalat ng kasiraan ng iba. Kasi mabait nga Amen ba? Ang kinakalat niyan ay kabutihan ng kanyang kapwa. Alam mo, si sister na ganito, ang bait-bait.
tinutulungan niya ako. Yung iba hindi eh. Alam mo, si sister ganito, pinakain ako, ang alat-alat naman. Pinakain na nga, pinintasan pa yung pinakain sa kanya. Tapos, alam mo si sister na ganito, niyaya ko kumain sa labas. Doon ako pinakain sa McDonald's. May McDonald's din naman sa Pilipinas. O para mga ganong senaryo. Pero dito, makikita natin na grabe ang concern ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang gusto ng Panginoon, itong mga alagad niya ay maging open sa kanya. Hindi yun na tatahimik ka, tapos may damdaming ka na pala, tatahimik ka lang, tapos hindi mo mailabas yung gusto mong sabihin. Kaya sabi ni Jesus, kasi itong mga alagad, hinihintay lang ng Panginoon na ito'y lumapit sa Kanya, magsabi sa Kanya. Yun ang hinihintay ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, humingi kayo at kayo ay tatanggap. Kasi alam niyo po, ang tao, kahit nasa Panginoon na, ayaw naman magtiwala kay Lord. Ayaw namang humingi sa Panginoon. Amin po ba? At ito pa yung nakakalungkot ngayon, alam niyo po, totoo lang, nagaganap yung sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Timoteo, na sa mga huling panahon, ang mga tao ay mahuhumaling sa mga bagay sa mundong ito, sa pera, sa karangyaan, at kalilimutan nila ang tungkol sa kabanalan. Kasi sabi sa akin kasi nag-outreach kami, nasamahan ko na yung Monday saka Tuesday sa outreach. Tapos mayroon po nagsabi sa akin na mayroon tayong pupuntahan doon sa isang area, mga prayer partner yon. Sabi ko, bakit hindi sila dumadalo? Sabi niya, nagtitinda sila. Nagtitinda raw. Ay ko, bakit sila nagtitinda? Ang sabi daw ng mga prayer partner na ito, kasi sa gawain daw ni El Shaddai, walang pera. Doon may pera. Sabi ko, yun na ba talaga ang mindset ng tao ngayon? Nakatuon sa pera ang tao? Alam niyo po, totoo lang, hindi pwedeng paghiwalayin ang spiritual at ang physical. Kasi, ang nagbibigay ng lubos na lakas sa atin ay ang ating spiritual na buhay. Ang sabi ng Bible, kung hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Yan sabi ng John chapter 15. Bakit? Kasi ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Hindi mo man makuha at matanggap ang perang inaasahan natin pag nasa gawain ka, pero ano ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa gawain? Di ba? Magandang kalusugan, kalakasan. Yung ikaw ay iingatan ng Panginoon. Yun ang hindi maunawaan ng tao. Kasi, katulad halimbawa, madalas ko po itong nababanggit noon na ang isang ikinababagsak ng buhay ng isang tao ay karamdaman. Pag ang tao ay nagkaroon ng sakit, tapos ang lahat ng pangarap natin. Tama po ba ako? Lahat ng ating pinagsikapan, wala. Tapos. Kaya ang pinakamaganda at ang dapat mithiin natin ay hindi yung pera. Ang dapat ang pinakamithiin natin ay magkaroon tayo ng magandang kalusugan. At saan nanggagaling ang magandang kalusugan? Kay Yahweh. Amen ba? May mga mild na katulad ito. Ngayon maraming inuubo. Bakit maraming inuubo? Kasi tapos ng COVID eh. Kung may COVID ngayon, walang uubo dito. Naniniwala ba kayo? Kung may COVID pa ngayon, subukan mong umubo. Paglabas mo pa lang dyan, dadamputin ka na kaagad. Diretso ka sa ospital. Kaya marami nang umuubo ngayon kasi wala ng COVID. Bakit kayo tumatawa? Totoo naman, di ba? Naranasan namin sa Pilipinas yan. Iwan ko sa Hong Kong kung naranasan niyo yan. Sa Pilipinas, kahit ubong-ubo ka na eh.
Talagang takit na takip mong bibig mo na huwag ka na makaubo. Bakit? Pag naubo ka, pati kapitbahay mo, susumbong ka sa barangay. Magugulat ka lang, maya-maya, mayroon ng barangay tanod sa sa tapat ng bahay mo eh. Susunduin ka na, bakit may inuubo eh. Eh dito, may nabalita pa nga ako, pagka na positive ka daw sa trabaho mo, i-terminate ka ng amo mo, doon ka sa park magpapagaling ng COVID mo. Sabi ko, ang lupit pala dito, Naikwento lang sa akin, hindi ko man nakita, yun, naikwento lang. Siguro, may nakaranas ng ganong sitwasyon na pagka nag-positive ka, yung iba naman gusto mag-positive kasi alagang-alaga daw. Sa Pilipinas ka, subukan mag-positive ka. Pagpasok mo ng ospital, paglabas mo, nasa grapon ka na. Ganon sa Pilipinas. May kasama nga kami. Kasama yung asawa niya. Pasok sila ng ospital kasi inuubo yung kanyang asawa. Nilalagnat. Pinasok ng ospital. Pagpasok ng ospital, ang lakas-lakas. Ang sigla-sigla. Paglabas, sa grapon. Kaya hanggang ngayon, yung kanyang asawa, sabi niya, alam mo, kasi kumari ko yun sabi niya, alam mo, Pards, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na wala na yung asawa ko. Ay kung bakit naman? Kasi hinatid ko siya ang lakas-lakas. Pero paglabas, ang daladala grapon, binibigay sa akin. Malupit. Kasi sa Pilipinas that time, kapag may positive at pinasok ng ospital, hindi mo pwedeng samahan sa loob. Mag-isa siyang papasok doon. Kaya hindi mo alam kung anong ginagawa sa kanya sa loob. Yun ang malupit nung panahon na yun. Kaya alam niyo po, salamat kay Lord. Dumaan ang pandemic at lumipas ang pandemic, hanggang ngayon buhay tayo. Di ba ang bait-bait ng Panginoon? Ngayon ang daming namatay, di ba? Dito ba sa Hong Kong may mga namatay din? Marami, Tapos ikaw buhay. Eh sabi mo sa katabi mo, pakabait ka na. Andyan ba kayo? O di ba? Di ba, grabing kabutihan ng Diyos sa atin? Hindi ka isinama doon sa mga namatay. Binuhay ka ng Diyos para maging mabuti kang ehemplo. Para tayo ang maging buhay na patutuo sa mga tao na wala pa sa gawain ng Panginoon kasi biyaya ng Diyos ito sa atin Alam mo nung dumaan yung pandemic, alam niyo po ang prayer ko, Lord, nawa pag-resume ng gawain, lahat ng prayer parties ang babait na. Wala nang chismusa, wala nang naninira, wala nang aaway. O di ba, sarap ng buhay? Yung mararamdaman mo, mararanasan mo, na bawat kasama mo, ang babae, totoo sa'yo, hindi yun na nakangiti sa'yo, pag nakaharap ka, pag nakatalikod ka, sinasaksak ka ng kutsilyo, tapos pinupukpok ka ng martilyo, binubuhusan ka ng asido, tapos pinapakain ka sa aso. Amen ba? Kaya salamat kay Lord kasi iningatan tayo ng Panginoon. Tama ba? Hindi niyo ba na-appreciate yung ginawa ng Diyos sa atin? O kaya, ang tanging sandalan natin ngayon ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai lamang. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wag yung ano bang tamang word sa halos inuubos mo yung oras mo para kumita ng kumita. Amen ba? Wala na tayong iniisip tungkol sa Diyos. Ang gusto natin, pera dito, pera doon. Pati gawain ng Panginoon, pinagbibintangan. Alam niyo pa, mayroon pa ako narinig pag dumalo ka niya dyan sa gawain, magsisimba ka, may koleksyon. Ating ka sa gawain, may sobre.
Alam niyo po, hindi naman tayo pinipilit kung magbibigay ka o hindi. Kaya may sobre, para isulat mo dyan yung prayer request mo. Ngayon, kung pinagpala ka ng Panginoon, magbalik ka ng pagpapala kay Lord. Alam nga naman, bigay ng bigay ang Diyos sa iyo, tapos ikaw naman, tanggap na tanggap, ka nagbibigay. Nakakaya naman sa Panginoon. Amen ba? Subukan mo makituloy sa isang bahay, kain ka ng kain, tapos may trabaho ka na, nakakuha ka na ng trabaho, tapos doon ka pa nakatira, tapos hindi ka nagbibigay. Baka sabihin sa'yo, oy, sumusubra ka na ata. Ganun din sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mga prayer request na yan, kaya may papel dyan, isulat mo dyan ang kahilingan mo. At huwag mo iuwi ang prayer request na yan. Kasi may nangyari na yan sa Manila. Humingi. Tapos nakalimutan niyang ihulog. Ang problema, hindi niya alam kung saan niya ipapadala kasi hindi alam ang address ni Yahweh. Kaya sabi niya, naku, naiwag yung sobre. Paano ko ito ibabalik? Hindi ko alam ang address ni El Shaddai. Tamang-tama naman ang ginawa ng mama, inihulog sa post office para doon ay makarating doon sa padalhan niya. Sabi, Dear El Shaddai. Tamang-tama naman ang mga nagtatrabaho sa post office ay mga nag-El Shaddai. Umakati talaga aking in Jesus' name. Tapos ito ngayon, binasa ngayon yung prayer request ng mama, ng mga staff doon sa post office. Binasa ngayon. Sabi niya, Dear El Shaddai, may utang po akong 1,000. Pwede po bang pagpalain mo naman ako para makabayad ako sa utang ko na 1,000? Inaawa ngayon ng mga staff, ng mga prayer partner, kasi mga El Shaddai, mga nag-El Shaddai, ang ginawa nila, nag-contribute sila, nagtulong-tulong, nakaipon sila ng 900 pesos. Tapos nilagay sa sobre. Alam nila kung saan nakatira yung mama, pinadala doon sa mama. Ito na ngayon, nagpasalamat yung mama, Lord, salamat talaga, answered prayer ako. Binilang ngayon yung laman, 900. Gumawa ulit ng prayer request. Ang isinulat ay ganito, Dear Yahweh, sa susunod po, pag ako'y pagpapalain mo, huwag mo nang padaanin sa mga taong ito kasi binabawasan nila. Yun na nga ang mga taong ang nagbigay, nasisi pa. Ang lupit talaga ng tao, Pinagpala mo na, ikaw pang masama. Tinulungan mo na, ikaw pa ang naipit. Nakuha niyo ba ang message? Yung gumawa ka na ng kabutihan, ikaw pa ang nasisisi. Amen po. Kaya yung iba ayaw nang gumawa ng mabuti. Para bang bahala sa buhay niya. Kasi yung word na nadadala, para bagang ginawa mo na ng mabuti, ikaw pa yung napasama. Pero ito naman yung nais ng Diyos sa atin, na kahit na napapasama ka sa paggawa ng kabutihan, huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Kasi hindi mo naman ginagawa yan sa tao, ginagawa mo yan sa Diyos. Kasi yung iba, pagka nadala, tumitigil na. Katulad halimbawa, di ba, sa gawain na ito, may mga tumitigil na magbigay ng blessing sa gawain, sa banal na misa. Kaya nga minsan may kwento yan sa banal na misa, na sabi nung pare, kasi tapos ng misa, pinatunog yung kalimbang na maliit. Titing. Tapos ng misa, kulang pang kulikta. Tapos ang ginawa na sa Kristan, pinatunog yung malaking kampana, dagdagan. Paano kasi marami namang tao nga pinagpapala, pero pagdating sa pagbibigay,
naikwento ko nga ito doon sa weekdays na gawain. Na pag magbibigay sa banal na misa, lalo sa offering, katakot-takot ang paghalongkat sa bag. Bakit? Hinahanap si bunso kung saan nailagay si bunso. Sa Old Testament kasi, napakahalaga ng panganay. Bakit? Ang panganay ang iniaalay sa Diyos. Pag panganay ka, ihahandog ka sa Panginoon. Pagdating sa misa, ibaliktad. Kung nasan si bunso, yun ang hahanapin, bunso, labas ka dyan. Kaya kung alin yung pinakamaliit, Maria, yun ang ibibigay sa banal na misa. Kaya tamang-tama yung kaliling ng yung katiting. Kaya pagkalimbang ng malaking kampana, dagdagan. O naniniwala ba kayo na ang taong bukas palad ay lalong pinagpapala ni Yahweh? Amen. Ang tanong doon, paano ka pagpapalain ng Diyos? Humingi ka sa Panginoon. Humingi ka sa Diyos. Doon ang sabi ng Bible humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Alam niyo po, mayroon pong kwento sa Old Testament. Ito po ay si Haring Solomon. Dumating yung time na si Haring Solomon ay nanaginip. Nananaginip ba kayo? Sino sa inyo nananaginip? Kanina, nag-i-scan ako sa cellphone ko, sa FB. Mayroon ako nabasa, sabi niya, pag ang bulag pa, pag nanaginip, nakakita din. Ang daming kalokohan ang daming kalokohan sa Facebook, Tapos, nung nasa flat pa ako, kasi habang nagpapahinga ako, siyempre, nanonood ako ng sa mga social media. Kasi siyempre, nililibang ko rin sarili ko, kayo. Kung panay Bible ako, baka mamaya, makita nyo, ganito na ako. Kaya minsan, nililibang ko rin sarili ko Isipin mo, Monday hanggang Sunday, nagpipreach ako, tapos gabi-gabi, nag-aaral, tapos, hindi ko palilibangin ang sarili ko, baka mamaya, magulat na lang kayo, naglalakad ako. Nagsasalita, tumatawa, delikado na yon. Ito na ngayon, sabi, napanood ko rin kanina, na yung mga tao daw takot tumanda. Yan daw ang isang sa kinakatatakutan ng mga tao, yung tumanda. Tingin sa katabi. Kaya mayroon daw isang tao na lumapit sa isang yung nagpapaganda ng mukha ng tao, nagpapabata. Ano tawag doon? Kasi hindi kasi ako babae. Kaya hindi ko alam 'yon. O derma mahal talagang bayad 'yan. O so ganito. So lumapit yung isang tao para magpabata. Sabi niya, magkano ba, Dok, ang magpabata? So, pernisyohan siya, 250,000. Sabi niya, ang mahal. Dok, mayroon pa bang ibang alternative para pampabata? Sabi ng doktor, ito, chupon. Isubo mo yan, magmukhang bata ka. Oo nga naman. O kahit 80 anyos ka na, subukan magtsupon ka. Mukhang bata ka nga naman. Kasi yan ang tao Yan ang tao. Pagka nagkakaedad na, gustong bumata. Nung mga bata pa, gustong tumanda. Kaya nung panahon, pinipik yung birth certificate para tumanda ka agad. Pag matanda na, gustong bumata naman. Kaya yan daw isang bagay na kinakatakutan ng tao ang tumanda. Huwag kayong mag-alala kasi lahat tayo darating sa ganyan. Ako nga, nagsimula sa gawain, 20 years old ata ako. Ngayon, 50 plus na ako Sabi ko,
After 20 years, 70 na ako. Paglipas ulit ng 10 taon, 80 na ako. Kung darating ako doon. O di ba? So pagka ikaw ay 80 anyos na, tapos 85 years old na, siyempre, iba ng isip mo noon. Malapit na ako. O di ba, alam nga naman sabihin mo, hindi, tatanda pa ako ng gusto. Eh kung i-grant ni Lord yung kahilingan mo, tatanda ka pa ng gusto, binigyan ka ng Diyos pa another 100 years. Ay baka mamaya, sabi mo, Lord, kunin mo na ako. O kaya, minsan, ito yung mga bagay na dapat pag-aralan natin. Ang Diyos hindi mahirap kausap. Naniniwala ba kayo? Hindi mahirap kausap ang Panginoon. Minsan, mayroon tayo mga hinihingi kay Lord na hindi naman ugma para sa buhay natin. Kaya minsan ay hindi natin ito nakakamtan. Kasi may mga hinihingi tayo, unang-una, nagiging priority natin yung material na bagay. Yung pangsarili nating kagustuhan. Pero si Solomon, iba eh. Nung siya po ay managinip, kinausap siya ng Diyos sa panaginip, alam niyo po, ang sabi ng Diyos sa kanya, hingiin mo ang gusto mo at bibigay ko sa iyo. Alam mo si Solomon, napakatalino. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng mahabang buhay. At hindi siya humingi ng mga bagay para sa kanya. Ang hiningi niya ay karunungan. Yun ang kanyang hiningi. Yung isang bagay na pinakamahalaga, yun ang kanyang hiningi. Tayo, sa gawain na ito, alam niyo po, ang pinansyal, ang kayamanan, naririyan lang yan. Pero ang pinakamagandang hingiin natin sa Panginoon, ang tayo ay manatili sa presensya ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi ang taong nasa presensya ng Panginoon, maniwala ka na hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ano man ang kailangan mo, nasa kamay yan ng Diyos. Kaya sa Kanya ka manatili. Amen ba? Huwag nating sabihin na, hindi, kahit wala ang Diyos sa buhay ko, magtatagumpay ako. Malabo yun. Maaring sa una, pwedeng mangyari sa iyon, pero marami na pong pinakamayaman sa daigdig na bago malagutan ng hininga, ay nangumpisal sila na hindi sila masaya. Amen ba? Bakit? Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kasiyahan ay nasa kamay ni Yahweh El Shaddai. Nasa piling ng Diyos. Kaya wag nating masyadong pag-aksayahan ng panahon yung mga bagay na kailangan natin sa buhay. Unahin mo si Yahweh. Iyan ang ating hingiin sa Panginoon na manatili sa Kanya at kapag tayo ay nasa piling ni Yahweh, maniwala ka. Yung kailangan mo ay kayang-kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po, nakakalungkot minsan kasi lalo yung mga sinishare ng ating mga kapatid minsan na minsan mayroong mga cases pala dito sa bansang ito na tawag doon yung nawawala sa align yung utak. Nagiging nagkakaroon siya ng parang hindi Alzheimer. Wala siyang pera. Hindi yung natagang nababaliw. Nawawala sa katinuan. Alam niyo kung bakit? Kasi sa dami ng problema, sa dami ng iniisip, kaya nababaliw. Bakit naging ganun ang tao? Kasi nga, hindi naman kasi ang Diyos ang naging priority. Kapag ang Diyos ang naging priority mo, ay huwag kang mag-alala sa mga bagay na kailangan mo. Kahit may problema ka, ipanatag mo ang loob mo. Amen ba? Bakit? Bakit nababaliw ang tao? Kasi isip ng isip. O ngayon, may utang ka, halimbawa, may utang ka. O kaya, sabihin na natin, may utang ka sa bangko. Kasi ang hilig mangutang. May utang ka, tapos isip ka ng isip. Pagkatapos mo mag-isip, bayad ba ang utang mo?
Hindi. Kaya marami ang nababaliw sa kaiisip. Tama po ba? Ngayon, kung nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, ilagay mo sa Diyos ang buhay mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Yun ang hingiin nating kay Yahweh. Ang sabi ng Bible, humingi ka at ibibigay sa iyo. Ang hingiin mo ay yung pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kasi yun ang sikreto eh. Wala kang pera, basta mayroon kang Diyos, maniwala ka. Maring bukas, makalawa, may pera ka. Naniniwala kayo? May pera ka ngayon, bukas ubos yan. Pero pag mayroon kang Yahweh Shaddai sa buhay, maniwala po kayo. Katulad ni Abraham, ang sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ang iyong mga magulang at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Anong ginawa ni Abraham? Iniwan niya ang kanyang lugar. Iniwan niya ang kanyang mga magulang. Walang-wala si Abraham. Pero habang siya ay naglalakbay, pinayayaman siya ni Yahweh Shaddai. Bakit? Sino ba yung nag-utos sa kanya? Yung nagsusupply ng lahat ng bagay. Ganun din naman dito. Sino bang pinuntahan nyo dito? Di ba ang nagsusupply ng lahat ng bagay? Huwag kayong mag-alinlangan. Yun ang ating mithiin na manatili sa buhay natin si Yahweh El Shaddai para tayo ay hindi nagkukulang. Kasi kapag tayo ay nasa gawain ng Panginoon tapos doubt pa rin tayo kay God, alinlangan pa rin tayo sa Lord, maniwala po kayo, walang mangyayari sa atin. Ibigay mo sa Kanya ang buong mong tiwala. Yun ang hingin mo kay Lord. Bigyan mo ko, Panginoon, ng matibay na pagtitiwala sa iyo. Hingin mo kay Lord, manatili sa sayo. Amen ba? Yun ang sabi ni Jesus eh, humingi kayo at kayo ay tatanggap. Amen po ba? Kaya alam niyo po, mayroon ako kinakanta pero saka ko ito kakantahin. Yung bang ano, ito pa sa kalye mo lang ito. Sabi, yung kantang, di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw na may sa buhay ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Bakit? Ang tanong, ang Diyos ba papayag maging dukha ka? Hindi siya papayag. Pero sa puso natin, mas gusto maging dukha, wag lang mawala ang Diyos sa iyo. Yung iba, di baling mawala ang Diyos, basta mayaman siya. Mga kapatid, alam niyo po, mas mithiin natin, mas gustuhin natin, kasama ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng bagay eh. O, lagpas na pala ako sa oras, ano? Ha? Hindi baka magalit naman yung mga choir natin eh. Naibaling sa choir. O, diba? O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Amen po ba? Alam niyo po, paboritong kanta yan eh. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kayang paglabanan. Kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. Andyan pa ba kayo? O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko. Yan lang kasi ang libangan ko kumanta pag ako nasa flat eh. Mag-isa ka sa kwarto, kasama mga libro.
Kaya minsan sabi ko, Lord, bahala ka. Kaya minsan pagka kumawak ng gitara, di ko kailangan ang katanyagan. Kung ikaw na may sa piling ko'y mawawalay, mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. Tayo na kayo. Gising pa ba kayo dyan? O huwag kayong mag-alinlangan na humingi kay Lord, ha? Ang i-priority niyong hingin kay Lord ay si Yahweh mismo, na manatili siya sa atin. Pangalawa, hingin mo sa Panginoon yung talagang magkaroon tayo ng matibay na pagtitiwala sa Kanya. Kasi napaka-importante po noon. Kasi aanhin mo naman na laman ka ng simbahan, laman ka ng gawain, tapos giwang-giwang naman ang pagtitiwala mo sa Lord. Hingiin natin na magkaroon tayo ng talagang matatag at matibay na tiwala sa Diyos. Bakit mahalaga yon? Halimbawa, may utang kayo. Sino may utang dito? Naniniwala ba kayo na kayang gumawa ng himala ang Diyos sa inyo? Amen. Walang imposible kay Lord eh. Amen. Pag may tiwala ka sa Kanya, magugulat ka. Sa isang kisap mata, biglang darating sa iyo ang grasya, ang biyaya ng Lord. Itasin muna ang iyong mga dadalahan, pag-pray natin yan. At mamaya, ipapatong yung kamay nyo sa ulo ng inyong makatabi. Taas po yung mga yan. Panginoon, salamat sa iyo. Bless mo ang mga hawak ng kamay na ito upang ito ay maging kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amang banal, ano man ang nakasulat sa mga papel na ito na kanilang itinataas, pagpalain niyo po. At nananalig kami na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Baba niyo po ang iyong mga hawak kamay. Patong niyo po ang iyong kamay sa ulo ng iyong katabi. And everybody close our eyes. Close your eyes. Ipikit nyo ang iyong mga mata at hilingin mo sa Panginoon ngayon. Humingi ka sa Diyos ngayon na mayroong pagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Yes, Lord God. Salita mo ang tanging sandigan ko. Amen, Lord. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko.
Yes, Lord God. Dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, dalangin ko sa iyo na ang aking mga kapatid na ito na napapatungan ng kamay, pagpalain niyo po. Ano man ang kahilingan po nila, dakilang Diyos, ipagkaloob mo po sa aking mga kapatid na ito. Ama, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Ibigay niyo po, Ama, sa aking mga kapatid na ito ang kalayaan sa mga problema. At kung sila man, Panginoon, ay may mga may utang, tulungan mo sila, Ama, na makabayad. Samahan mo sila, Panginoon, ng himala, na umaasa kami at nagtitiwala na ikaw ay Diyos na hindi maramot, magpala. Kaya sa iyo ko po sila, Panginoon, patuloy na ipinagkakatiwala. Amang banal, alam mo po kung ano nangyayari sa aking mga kapatid na ito. Kaya, Ama, pagpalain mo lagi sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagkatrabahuan, ang kanilang mga amo, Panginoon, ay pagpalain mo, Lord, ang buhay. Amang banal, alam mo rin po kung ano ang nagaganap sa kanilang mga mahal sa buhay. Inihiling namin, Ama, sa araw na ito, ingatan mo ang aming pamilya. Malayo man sila, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay. Naniniwala kaming mahaba ang iyong kamay upang sila ay maingatan at maproteksyonan. Kaya, Ama, sa iyong makamay ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pamilya. Inaangkin namin, Ama, ang ganap nilang kaligtasan. At sa oras na ito, dakilang Diyos, ibuhos mo sa aking mga kapatid na ito ang tagumpay. Na saan man sila pumaroon, lagi mo silang samahan ng tagumpay, Yahweh El Shaddai. At anuman ang gagawin nila sa araw-araw, Lord, pagtagumpayin mo lagi ito. Dahil ikaw, O Diyos, ang aming tagumpay sa buhay. Manatili ka lagi, Ama, sa buhay po namin. Huwag mo kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa lahat ng oras, Panginoon, lagi mo kaming gabayan. Turuan mo kami kung anong dapat naming gawin. Bigyan mo kami lagi, Ama, ng matibay na pananampalataya sa iyo. Upang anuman ang aming maranasan, kami, Panginoon, ay patuloy na kakapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Ama, at amin ang inaangkin sa araw na ito. Lahat ng naririto ay pinagaling mo na sa lahat ng sakit at karamdaman. Pinalaya na sa lahat ng mga problema sa buhay. At inaangkin na rin po namin, lahat kami, Ama, ngayon ay answered prayer na. Amen. At higit sa lahat ay pinaniniwalaan po namin, uuwi kaming lahat, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos. At sa iyo namin, Ama, aming ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Pagpalain kayong lahat lagi ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Jesus Christ, His Son. Give thanks.
po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa anumang bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Di sa anupamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaani. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa inyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali na ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di kanya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na
Joke.